Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa masamang trahedya ng bagyo sa pananampalataya. Opo mga kapatid, meron tayong iniingatan. Isa na rito ang ating pananampalataya. Kasi ang Islam ay kailangan meron kang pananampalataya. Kailangan maging dalisay, malinis sa harap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para magiging malinis at dalisay ang ating mga puso. Kaya ang mga trahedya nangyayari sa atin, mga pangyayari kung saan nagdudulot ito ng matinding paghihirap, o kaya mga pagkawasak, o kaya pagkabalisa na sa sobrang dami ng mga namatay, sa sobrang daming nawasak ng mga pamamahay, nawala ang iba sa relihiyon. Nawala lang kanilang pangarap, nawala na rin ang kanilang relihiyon. Kaya auzubillah mga kapatid, kaya kailangan lakasan natin ang ating pananampalataya. Kaya isa rito mga kapatid na sumasagisag sa matinding pagsubok na dumaan sa mga manampalataya sa ating panahon, yun ang tinatawag nating bagyo. Dahil sa hagupit ng hangin at ng gagalit na ulan at malakas na pagbaha, ay nararamdaman natin na tayo ay pinapaalalahanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po, ang mga tao ay nahati sa dalawa. Bangkat na kung saan lumakas ang kanilang pananampalataya, pangkat kung saan lumabas sila sa pananampalataya. Kaya nakakatakot mga kapatid, kung ikaw kabilang sa mga lumabas sa pananampalataya. Kasi nga, ang maituring kang isa kang mapagtakwil o tinatawag nating kafir. Meron nga sa time ni Prophet Salam. Katulad sa kwento dito na inulat ni Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu na nagdasal sa amin ang mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng Salatul Fajr sa Hudaybiyah at merong bakas ng ulan kagabi. At saka nang natapos ay humarap siya sa mga tao at nagsabi, "Alam ba ninyo kung anong sinabi ng inyong Panginoon?" Kanilang sinabi, ang Allah at ang kanyang mensahero ang higit na nakakaalam. Tingnan nyo, Allahu wa rasuluhu alam. Kaya sinabi niya, merong naging mananampalataya at mabagtakwil mula sa aking mga alipin. Kaya ang sino mang nagsabi, pinaulanan kami dahil sa pabor ni Allah, ay at kanyang habag, iyon ang mananampalataya at mapagtakwil sa bituin. At ang sino man nagsabi, pinaulanan kami dahil sa bituin, iyon ang mapagtakwil sa akin at mananampalataya sa bituin. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito mga kapatid, sa time ni Prophet Salam, ganon din ang nangyari sa kanila. Nagkaroon lang ng ulan. Mayroon nang lumabas sa Islam. Subhanallah. Kaya sa mga problema, mga trahedya, lalo na ang dumaan sa atin na bagyo mga kapatid, dapat doon ka pa rin sa pangkat ng mga mananampalataya. Pagkos binabalik natin yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lahat ng ating mga lungkot, ang ating kawalan, ang ating kakulangan. Kasi nga, ito ay mga natural na mga trahedya na dumarating sa atin. At alam mo naman, ang mga natural na trahedya ay galing lahat yan kay Allah. Bilang pagsubok sa ating mga pananampalataya.
Kaya nagkakaroon, mga kapatid, ng malakas na epekto ang bagyo sa ating pananampalataya. Doon malalaman mong sukat ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Allahu Akbar. Naging sukatan mo kasi nga nawalan ka na ng tahanan, nawalan ka na ng kabuhayan, o kaya iba mahal sa buhay, ay nanatili pa rin sa pananalig sa kabila ng hirap na ito. Allahu Akbar. O kaya nakikitaan ka ng katatagan, mga kapatid. Kasi nga, lahat yan, mga paraan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung papasok ka pa rin sa pananampalataya, kasi kailangan mo magiging katulad ng isang bato sa pananatili, sa katatagan mo, mga kapatid. Hindi buhanging madaling patangay. Kasi kung ikaw nagiging katulad ng buhanging madaling matangay, ibig sabihin sa araw ng paghukom, kasali ka na rin sa mga talunan. Kaya dapat maging katulad ng tibay ng bato, mga kapatid, sa pananalig. Tapos ito pa, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Pagtutulungan sa bawat isa. Mararamdaman mo talaga ang pakiramdam ng isang nawalan ng buhay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan. Allahu Akbar. Naging bukas palad ka po, mga kapatid. Nagiging mahabagin ka sa mga dukha. Binabahagi mo kung anong meron sa iyo. Dahil yan sa pagtitiwala natin kay Allah. Kaya, yun mga, alam naman natin, mga kapatid, walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Lahat yan, kayang-kaya yan. Kasi ganun ang pagsubok ng Allah. Katulad ng sinabi ng Allah sa Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Sinabi ng Allah, hindi nagtatalaga ang Allah sa isang sarili maliban kung kaya niya ito. Papasakan niya anumang natamo at maging laban ang anumang itinamo. O aming Panginoon, huwag mo po sana kaming husgahan kung nakalimot kami o nagkamali. O aming Panginoon, huwag mo sana itatalaga sa amin ang paghihirap, kagaya sa pagtatalaga mo sa mga yaong nauna pa sa amin. O aming Panginoon, huwag mo sana itatalaga sa amin kung walang kakayahan para sa amin doon, at pasensyahin mo po kami at patawarin at kaawaan. Ikaw ang aming tagapangalaga, kaya tulungan mo sana kami laban sa mga mapagtakwil. Kaya itong sa Suratul Baqarah na ito, mga kapatid, verse 286, ito binabasa natin ito lagi. Kasi ito nagpapalakas sa ating pananampalataya na ang Allah subhanahu wa ta'ala pakikinggan niya talaga ang kanitong mga dua. La yukallifullahu nafsan illa illa wus'aha, mga kapatid. Hindi yan magbigay ng pagsubok ng Allah, ang Allah, kung hindi mo rin kaya. Kaya inshallah, kayang lampasan lahat ng mga problema. Sa bagyo, mga kapatid, yan ay isang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titibay kay ang loob mo at lalakas ang iyong pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sino man nanghina ang kanyang pag-asa sa Allah, o kaya nanghina ang kanyang pananampalataya, ay talagang natangay ng pagsubok. Nadala siya sa tukso, pinapalayo sa tamang landas, dinadala sa pagdududa sa kapangyarihan ng Allah, mga kapatid, at kabutihan ng may kapal. Kaya ganito, mga kapatid, at ang iba pa, itong nakakasakit sa lahat, minumura nila ang panahon. Nawala na sila kasi ng pananalig, nagdududa na sila kay Allah. Minumura na tuloy nila ang panahon, binumura nilang bagyo. Alam naman natin, mayroong hadith si Prophet sallallahu nagsabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, yu'dhini ibnu Adam, yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr, biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
na sinabi ng mensahero ni Allah SAW, na sinabi ng Allah. O, tingnan nyo, hadith Qudsi ito. Sabi niya, sinasaktan ako ng anak ni Adam dahil minumura niya ang panahon at ako ang panahon na sa aking kamay ang pag-uutos. Kaya aking binabaliktad ang gabi at umaga. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, siya ang panahon. Ibig sabihin dyan, hindi ang panahon, ibig sabihin siya ang taga-utos, siyang bumabaliktad. Ha? Katulad ng pagsabi mo, ako ang batas. Ha? Ano yan siya? Mga matalinghagang mga salita yan. Ha? Hindi ibig sabihin ikaw ang batas. Ikaw lang nagpapataw ng batas kung ano pa sa atin. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din dito mga kapatid sa pagpapahiwatig niya na siya ang panahon. Kasi nga kapag minumura mo ang panahon, minumura mo ang ulan, minumura mo ang bagyo, subhanallah, ang nagpapagalaw ng bagyo, ulan, ano pa dyan, ang Allah. Parang minura mo na rin ang nagpapagalaw. Kaya wag na wag yan sana banggitin ng mga mananampalataya ang mga ganito. Kasi nga parang nagtatanong ka na sa Diyos eh. Ha? Parang mas maalam ka na sa Diyos eh. Ha? Alam naman natin mga kapatid, hindi bawal yan sa atin. Ha? Kasi nga lahat tayo ay merong palugit. Merong tinatawag na ajalum musamma, takdang palugit. Kaya kung merong namatayan sa atin, kung kinuha na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag niyang sisihin ang trahedya ng bagyo, mga kapatid. Kasi nga, umabot na siya sa kanyang takdang palugit. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakin aktharahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumit. Wa ilayhi yurja'un. Sinabi ng Allah, hindi baga talagang pag-aari ni Allah ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. At sa katunayan, ang pangako ng Allah ay totoo, subalit karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Siya ang bumubuhay at pumapatay, at sa Kanya kayo magsisibalik. Tingnan nyo, ganun ang sinabi ng Allah. Siya ang pumapatay. Kaya kung kukunin ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang karapatan magtanong. Kasi nga, lahat tayo ay pag-aari ng Allah. Inna lillah. Lahat tunay na tayo ay pag-aari ng Allah. Pag-aari niya ang kalangitan at ang kalupaan. Kung ikaw nga, may ari ka ng bahay, anong gagawin mo sa bahay mo? Walang problema. Kung wasakin mo man, sunugin mo man, pag-aari mo yan eh. Ha? Kaya ganun din tayo mga kapatid. Ha? Kaya sa mga trahedya na dumarating sa atin, sa mga bagyo na yan, kapag nawalan tayo o mayroong nalunod, subhanallah, nakakalungkot minsan, nakikitaan mo mga ganitong pangyayari. Mayroong nalunod, mayroong natangay ng baha. Oo, nakakaramdam tayo ng lungkot. Nagdadalamhati po tayo mga kapatid. Napapaluha po tayo mga kapatid. Nadudurog ang ating mga puso. Subalit, huwag na wag lang tayo magsalita ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na wag mong sisihin ng Allah. Kasi nga, lahat po tayo pag-aari ng Allah. Sinusubukan lang tayo. At lahat tayo magsisibalik. Kaya dapat ganun ang ating pag-iisip. Ganun ang ating pananampalataya mga kapatid. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Sinabi ng Allah, mga yaong kapag dinatnan ng sakuna ay sabihin nila, katiyakan tayo ay pag-aari ni Allah at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Kaya't mapapasak kanila ang mga papuri buhat sa kanilang Panginoon at kahabagan at magkagayon sila ang mga napatnubayan. Allah, tingnan nyo, napaganda ng sinabi dito ng Allah. Magsabi ka lang na, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapag meron kang
problema o kaya nagkaroon ng mga pangyayari kung hindi mo inaasahan, kung ganun ang sinabi mo, ay talagang bibigyan ka ng papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, ipasa Diyos na lamang natin to. Lahat ng mga nangyayari sa atin, masama man o maganda. Kasi nga, para magiging malaya po tayo sa pagkakabilanggo sa kirot ng nakaraan. Allahu Akbar. Kung gusto mo maging malaya, ganun gawin mo. Kasi kung natrap ka o nakulong ka sa kirot ng nakaraan, subhanallah, ma-depress ka lang, malungkot ka lang, na mapapaluha ka minsan na hindi mo namamalayan. Kaya mga kapatid sa Islam, ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, sinusubukan. Doon kasi papataasin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gantimpala kung ikaw ay nagtiis. Kung hindi ka nagtiis, nagdamog ka, nagbura ka, o ano pang mga masasamang gawain ginawa mo, ay papunta ka sa mababa at minsan mapahantungan mo pa ang impyerno. Tingnan nyo sa sinabi ng Allah. Sabi niya, ahasibal nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akala ba ng mga tao na sila'y iiwanan na nagsasabi na niwala na po kami at hindi sila sinusubukan? At sadyang sinubukan namin ang mga yaong nauna pa sa kanila. Kaya't nalalaman ng Allah ang mga yaong nagpakatapat at nalalaman rin ang mga sinungaling. Ganun palang dahilan mga kapatid. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala malaman kung sino ang mga nagpakatapat at sino rin ang mga sinungaling. Kasi kung babasihan mo lang salita, kung babasihan mo lang ang galaw, babasihan mo lang mga porma o ano pa dyan, mga makamundong bagay na nakikita na lalantad, ay hindi yan basihan. Ang basihan dito mga pagsubok talaga, kung anong ginawa niya sa pagsubok. Kaya ganun ang ginawa ng Allah mga kapatid, at ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya tinatanong sa kanyang ginagawa. Katulad ng sinabi ng Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sinabi ng Allah, hindi siya tatanungin hinggil sa kanyang ginagawa, habang sila naman ang tatanungin. Kaya tayong tatanungin, hindi tayo pwede magtanong kay Allah. Kasi ganun ang Allah, siya ang tagapaglikha, siya ang makapangyarihan. Tapos tatanungin mong Allah, ya Allah, bakit binagyo mo kami? Ya Allah, bakit nagpadala ka sa amin ng mga ganito? Alam mo naman nakakamatay ito. Hindi pwede ganun mga kapatid. Wala. Kaya ang mga trahedya na yan mga kapatid na dumarating, lalo ng bagyo na yan, pampagising sa atin yan. Na hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay kontrolado mo kapatid. Hindi mo kontrolado yan. Lahat yan mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tulad ng sinabi na Allah, wa mal hayatid dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Sinabi ng Allah, at ang buhay sa mundo ay hindi kundi isang laro at libangan, at tunay na ang kabilang buhay ay mas mainam pa para sa mga yaong natatakot. Kaya, bakit ayaw ninyo uunawain? Kaya, dito sa tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, mas mainam talaga kabilang buhay. Dito sa mundo, huwag kang sobrang magpaloko dito. Huwag kang sobrang malibang. Kasi kung sobrang libang ka na mga kapatid, hindi mo yan kontrolado. Hindi natin kontrolado. Tingnan nyo, nagkaroon ng baha. Mga sasakyan, tingnan nyo, mga sasakyan, subhanallah, nakakalungkot. Patong-patong. Kaya ang iba, hindi mo na mahanap saan napadpad ang iyong sasakyan kasi tinamaan ng sobrang baha. Dinala sa mga ibang lugar. Kaya pinapaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid na siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya huwag ka sana maging mayabang kung nagkaroon ka ng magandang pamumuhay dito sa mundo. Nagkaroon ka lang ng bahay, naging mayabang ka na. Nagkaroon ka ng sasakyan, naging mayabang ka na.
Hindi ganun mga kapatid. Dapat mayroon ka pa rin pakumbaba na sarili. Tapos mga kapatid sa Islam, pinapaalam din ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid ang mga anomalya na mga ginawa ng ibang tao mga kapatid. Subhanallah. Kasi basta mayroong anomalya mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapadala kaagad yan ng mga trahedya para malaman natin na may mga taong ganito, may mga magnanakaw o ano pang mga pinanggagawa nila mga kapatid. Kaya dahil sa pagdanako ng iba mga kapatid, subhanallah, nakikitaan talaga natin pati tayo nadadamay sa kanilang mga pinanggagawa. Dapat nga parusahan na yan sila, hindi na hinihintay. Meron nga dito sa kwento subhanallah, napakaganda ng Islam talaga mga kapatid. Kasi may mga kwento kung saan na nauugnay sa ganitong mga pangyayari. Katulad sa inulat ni Aisha na ang mga Quraysh nagkaproblema sa kalagay ng isang babaeng yaong nagnakaw mula sa Makhzumiyah. Kaya may nagsabi, sino kaya ang kakausap sa mensahero ng Allah SAW? Saka kanilang sinabi, walang magmamalakas loob maliban kay Usama bin Zaid radiyallahu anhu na mahal ng propeta Muhammad SAW. Kaya sinabi ng propeta SAW kay Zaid, mamamagitan ka ba sa isa sa mga hangganan ni Allah? Pagkatapos ay tumayo siya at nagsermon. Tanging winasak ang mga yaong nauna pa sa inyo dahil sila ay talagang kapag merong nagnakaw sa kanila na marangal, ay kanila itong iwanan. At kapag merong nagnakaw sa kanila mahina, ay patawan nila ito ng batas. Sumpa man kay Allah, kung si Fatima, anak ni Muhammad, ay nagnakaw, ay talagang putulin ko ang kanyang kamay. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Subhanallah, tignan nyo, napaganda mga kapatid. Kung magnakaw si Fatima, anak ni Muhammad, putulin niyang kamay. Dapat ganun din sana sa atin kasi pati na tayo nadadamay sa kanilang mga pinanggagawa. Dapat ipakita talaga na mayroong batas ang ating lugar. Kaya tingnan niyo, isa sa mga mga kapatid, leksyon din sa sa pangyayari sa trahedya sa baha na yan, kapatid. Pagpapahalaga natin ng buhay. Pamilya, lalo na pamilya mga kapatid. Iiwanan mo talagang mga kagamitan. Sampol tumaas ng baha. Bahala na diyan ang kita ko nga sa pangyayari. Subhanallah, sinira niya ng bubong niya para makaakyat lang sila lahat. Inuna niya mga anak niya, asawa niya po siya. Kaya ganun din mga kapatid, ganun din sa araw na paghukom. Inutusan din tayo na iligtasin natin ating mga sarili at ating mga pamilya. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sinabi ng Allah, o mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya sa apoy. Subhanallah. Ganun din mga kapatid. Dito sa mundo, iniligtas. Sa kabilang buhay din, isama mo na rin kabilang buhay. Iligtasin mo na rin. Allahu Akbar. Kaya, napakaganda mga kapatid. Kaya may mga tao talaga na mayroong hindi sumusunod. May mga tao talaga gustong magtakwil hanggang nagpapasalamat sila sa mga nilikha lamang, subhanallah. Katulad ng nangyari sa balita mga kapatid. Nagpapasalamat sila sa bundok na tinatawag nating Sierra Madre. Doon sila nagpapasalamat. Lumabis talaga sila sa pagpapasalamat kay Allah mga kapatid. Kasi nga, ang Sierra Madre, alam naman natin, isa sa mga dahilan, tumigil ang lakas ng bagyo. Tumigil ang lakas ng bagyo mga kapatid. Kaya tayo mga Muslim, hindi natin dapat gawin yung ginawa nila. Hindi tayo nagpapasalamat sa bundok. Dapat nagpapasalamat tayo sa gumawa ng bundok. Ang propeta Muhammad Salam ngayon, si Prophet Salam sa time ng digmaan sa Uhud, hindi nga nagpasalamat sa bundok Allahu Akbar, hindi siya nagpasalamat. Ang bagkus ay sinabi niya sa hadith, Nabi Salam qal Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sabi na Prophet Salam niya, inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na ayon sa kanyang ama radiyallahu anhu, na sinabi ng Prophet Salam, ang bundok na Uhud
ay bundok na minamahal tayo at minamahal rin natin. Ay, sinalaysay ni Bukhari. Kaya yun lang sinabi ni Prophet, bundok, minamahal tayo ng bundok. Hindi, pasalamat o bundok, thank you bundok. Hindi ganun mga kapatid. Walang ganun sa Islam. Ha? Alhamdulillah, papuri pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapakita talaga dito mga kapatid, mayroong kahalagahan ang bundok. At nabanggit na rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Sinabi ng Allah, ginawa namin roon ang matatayog na matatatag na kabundukan at pinapainom namin kayo ng tubig tabang. Allah, kung tingnan nyo, napaganda ang pagkasabi dito. Ngayon ang purpose ng bundok, bakit ginawa niyang matatayog yan? Ginawa niyang matatatag. Kasi nga, isa sa mga reason dyan, tumitigil pala ng lakas ng bagyo. Allahu Akbar. Ngayon lang natin yan na mga kapatid, nalaman yan. Kasi ganun na ganun. Tingnan nyo, tumigil ang lakas ng super typhoon. Pagdating sa gitna ng kanyang mata, doon na tumigil. Kaya pasalamat talaga tayo. Kaya sana panawagan natin mga kapatid na huwag nating pabayaan ang bundok na yun. Huwag nating sirain lang dahil sa pagmimina. Dahil sa kayamanan, ipapalit mong kalikasan. Alam naman natin, maraming ginto at pilak dyan. Pero i-compare mo pa sa maraming namamatay dahil sa pilak at sa ginto na yan. Kaya yun ang natin mga kapatid. Sana kunan natin ng aral ang lahat ng mga trahedya mga kapatid. Nakakaroon tayo ng mga trahedya na yan dahil sa pinaggagawa ng ibang mga tao. Bagkus inuuna nila kanilang mga sarili. Tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Maka na hadita yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang nasa kanilang mga kwenta noon ang aral para sa mga taong may unawa. Hindi iyon naging kwentong magagawa-gawa, ngunit pagpapatotoo sa kung anong meron sa kanya at pagpapaliwanag sa lahat ng bagay at patnubay at habag para sa mga taong naniniwala. Kaya mga kapatid yun, kaya mga hagupit ng bagyo mga kapatid, tanda yan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sana sa mga may takot sa Diyos, sana huwag tayong maging pag-ano mga kapatid kapag mayroong mga bagyo, mga baha. Kasi nakikitaan pa rin ang pag-alis mo sa time ng baha. Inuuna nila kanilang mga ribulto, buhat-buhat nila, subhanallah. Mas mahalaga pa sa kanilang mga ibang kagamitan ang kanilang mga ribulto. Kaya nakakalungkot, bakit tayo nakakaroon ng mga ganito? Kasi pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ribulto na yun, walang kapangyarihan yan, walang lakas yan. Kaya dahil sa paglitaw ng mga kasalanan mga kapatid, lumitaw na rin ang mga kapahamakan dahil sa katiwalian ng ibang mga tao. Kaya mga pagsubok na yan, inshallah sana meron kayong napulutang aral mga kapatid, na sana huwag tayong gumaya sa mga winasak tapos sila namatay bilang mga mapagtakwil. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.